sandali. Teka, may isa pa tong kamay eh. Ala, nagbuhol-buhol. Nagbuhol-buhol yung panty. Ayan, yan. Ay, lilipad. Ay, ano, wag po. Tatakas pa si kuya. Ayan, malaki-laki oh. Ang ganda ng kulay, blue na blue. Ngayong gabi sa Pinasarap. Samahan niyo kami sa isang seafood adventure. Matitinding hamon ang ating haharapin. Kabilang ang panghuhuli ng alimango. Aray! Teka lang, sandali. Naabot pa rin niya, oh! Pati na rin ng alimasag. Ano po gagawin? Bakit kasi yung bangka nila walang katig? Medyo challenge yun, ah. Hindi pa ba uso katig dito? Ingat-ingat lang kasi baka mamaya masipit. Ay! Diyos ko! Tama na, huwag ka nang kumabit. Ay! Aray. Ayan. Makakasama rin natin ang sparkle artist na nakilala online bilang Bangus Girl. Welcome to Sasmuan, Pampanga! Uy! Hala! Oh my God! Woo! Ang galing-galing ko! Pwede na ako mag-asawa! Joke lang! Ayan na! Kung saan na, Uncle? Nawala! Uncle! Nasaan na? Ang tilapia ko, nag-iisa lang yun. Ay, andito! Guys! May tilapia! Luto na po at ilabas na ang kanin. Mga nakatatakam na putahe ating lalantakan. I-ready na ang inyong mga tiyan sa mga putaheng ipinagmamalaki ng bayan ng Sasmuan sa Pampanga. Sasmuan. Sa bayang ito matatagpuan ang Sasmuan, Pampanga Coastal Wetlands, isang ecosystem na binubuo ng mudflats, bakawan at mga ilog. Isa ito sa 10 Ramsar sites sa Pilipinas na kinikilala bilang Wetlands of International Importance sa ilalim ng Ramsar Convention, isang international treaty. Maniniwala ba kayo na more than 30 years ago, wala ang islang ito? Yes, noong 1991 nang pumutok ang bulkang Pinatubo, natabunan ng lahar ang malaking bahagi ng lugar na ito at nagkaroon ng isla. Sa pagtutulungan ng gobyerno, ng barangay, pati ng mga residente dito, nagtanim sila ng bakawan. At ngayon, isa na itong Mangrove Ecotourism Park. Ang mga bakawan sa Sasmuan hindi lang proteksyon laban sa storm surge at baha. Tahanan din ito ng iba't ibang laman dagat kabilang ang mangrove crabs. At yan ang aking pakay ngayong gabi. Isa sa mga nakukuhang pagkain dito ay yung tinatawag na mangrove crab or mud crab. Kasama ko dito sila kuya, ang mga eksperto sa pangangapa. Kayo po ba yung mga mangangapa dito? Paano niyo po malalaman? Anong hahanapin? Ito ma, may butas po rito. Okay, may butas. Ay, yung ganyang kalaking butas! Opo. Tapos, ay meron ba? Opo, yun po. Ito. Saan? O, tapos, may gumagalaw. Opo. O, ngayon, ay wala pala. Ay, lumalim ata, kuya. Ang hirap naman yan. Ito na, may nakuha na. Yun, kuha. Ay, ang laki! Pagka po ganitong ano po, low tide po sa lugar nito, nasa lungga po sila. Pag laki po ng tubig niyan, lalabas na po sila para manginain po. Ah, okay. Bali mga native po yung mga nandito ng alimango. Kaya ganyan talaga laki nila. Opo. Pero may lumalaki naman po, kaso madalang na po pagka ganito na po yung oras. Okay, sige po. Teka, nawala eh.
Sa pagpapatuloy ng aking alimango hunting, may makapana kaya ako sa mga butas na ito? Naku po, sana hindi ako masipit. Ito daw, dito daw. Meron daw dito positive. Ay, Allah. Malaki. Ang lalim naman. Ay, ang liit lang. Ayan, sige, okay na yan. Sobrang lalim naman. Ganun po, mga native po kasi sila ma'am. Ito, may butas dito. Baka meron dito. Kuya, baka meron dito. Tingnan mo. Aray! Kinagat ako. Inihinga ako. Teka, may isa pa tong kamay eh. Baka ano yun yung isang kamay ko, gantihan ako. Uy, pinutol ko kasi yung kamay niya. Ha? Teka, nawala eh. Ang mga alimango rito o mangrove crab tinatawag ding mud crabs. Ema naman ang tawag dito sa salitang Kapampangan. Isa ito sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga mangingisda sa Sasmuan. Nawala. O, teka lang. Kukunin lang namin to. Gagantihan ko lang. Naninipit eh. Dalawa sila! Hindi yan yun eh. Ito. Wala na siyang ano. Ito yung pakamay mo. Teka, tumatakas yung isang kukunin ko. Pag manghuhuli po kayo ng alimango, dapat dun kayo sa puwet niya. Kala mo ha. Grabe naman to! Kaya nga po kailangan ng guantes po talaga. Dalawang ano na ako. Pero ang pangunguha ng mga alimango sa Sasmuan regulated ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang overfishing. Kailangan ng permit at may schedule na ibinibigay sa mga mangingisda bago sila manghuli nito. Ipipress ko agad. Come on. Pag ganun po, mama. Ha? Pag ganun po yung ano nyo. Pwede bang hawakan mo muna tapos ano? Natatakot na ako eh. Ilabas mo na lang ng konti, kuya. Yan po, dapat pinuso po ng ganyan. Ha? Ito pa siya? Ay, okay. Wait lang. Teka, kuya! Saan ba pa? Opo yung ipin niya, ma'am. Teka lang, ha? Pag ganito dapat eh. Aray! Teka lang, sandali. Naabot pa rin niya, oh! Ay! Natanggal na naman yung kamay, oh! Hoy, grabe sila manipit! Tingnan mo, ayaw matanggal sa guwantes ko. Pinasarap trivia time! Alam niyo bang ang mangrove crabs ay nocturnal o gising sa gabi? Tuwing gabi sila naghahanap ng makakain at mas kaunti ang predators o pwedeng kumain sa kanila kapag gabi. Kaya tuwing umaga, madalas nasa ilalim sila ng lupa at nagpapahinga. Naku, natutulog pa pala sila ngayon. Sorry naman mga crab. Oh my God! Grabe! Ibang level. Sugat ako. Grabe. Ano sila? Malaki ang naitutulong ng mga alimango sa mangrove protected areas. Sa paggawa nila ng mga lungga sa ilalim ng lupa, napapabuti nila ang kalidad ng lupa at pagdaloy ng tubig. Nakatutulong din silang magbigay ng nutrients sa mga puno sa bakawan mula sa mga halaman na kanilang kinakain. Grabe, nadali ako nun ah. Sa puwet ko na hinawakan eh. Sa puwet ko na hinawakan, inabot niya ng ganun. Sinipit ako. Oo. Pero gagaling din yan. May superpowers ako eh. Healing powers, charot. Ito, pero hindi naman masyado. Hindi masyado. Ayun. Ayan lang siya, oh. Maliit lang. Matindi siya. Nabutas niya yung ano eh. Oh. Butas, oh.
Binutas niya yung gloves. Ayan oh, binutas niya oh. Ano, kuya, isa pang butas. Hanap ng butas. Sa likod ko dapat, sa puwet dapat kinukuha, di ba? Yung pagkuha po niya, ma'am, hindi po... Ganyan. Oh, sige, alam ko na. Ganyan po, ma'am. Lagi po nakaano po yung ano nyo. Para hindi po kayo ipit. Ganyan po dapat. Oh, sige, kuya. Kaya ko yan. Para hindi po kayo... So, kailangan ipaplat ko muna siya. Opo. Teka, ready ka? Hindi na po niyo sa likod. Ready siya, nakaganon, oh. Bumalik. Teka, kuya, nakaganon eh. Bumabaliktad. Teka lang ha, sandali. Ito. Yan, tukuran po niyo. Yan, ganyan po. Tutukuran O, ganyan kita. naman mo tayo ginagawa ng mga... Tapos ipe-press. Opo, tapos Kukunin ko dito. Opo, yan. Kunin niyo po yung dalawang... Pilit niyo kumakuha yung daliri po niya. Sandali. Ito na, kuya. Kuya, kuha ko to. Teka, hindi ba pwedeng dito ko na lang hawakan? Habulin po kayo na... Hahabulin ako. Okay. Opo. Ayaw eh. Ganun po, ma'am. Ma'am, ganun po. Ha? Yung ganun po yung pagkuha. Dalawang ganito? Nakaganon po yung ano. Yung po... Ito. Okay. Hindi, pero... Teka lang! Hayaan niyo po Hindi. ano yung katawan po niya. Ayan. Ayan. Dito naman. Aray! Nakakatakot masipit ulit? Kinagat ako. Kaya dahan-dahan muna ako para makuha ang alimangong ito. Pero alam nyo ba na kahit maputol ang mga sipit ng mga alimango, pwede pa ulit itong tumubo? Meron kasing natural ability ang mga alimango na magkaroon ng panibagong mga sipit. Ang pagtubo muli ng kanilang mga sipit depende sa edad ng mga alimango. 1 taon para sa adult crabs at 2 hanggang 3 buwan para sa mas batang alimango. Teka, sana makuha ko na itong alimangong ito. Eh, pagkaganyan po, hindi naman po maabot. Hindi na ako maabot nito? Grabe ka! Para hindi po kayo habulin ng... Okay, gets ko na. Okay, sige, game. Kuya, kaya ko yan. So, gaganituhin ko. Hahawakan ko kayo dito. Yan, ganyan. Mud crab or mangrove crab, huwag mo akong sisipitin. Yung pala, dito pala siya hahawakan sa puwet. Tapos ipipress mo to. Para Yun. hindi po kayo habulin ng... Ano masarap na luto dito, kuya? marami po. Pwede pong sinigang po yan sa pagatpat. Pwede rin pong... Adobo. Tapos yung may aligi. Tama po. Diba? Opo. Yun ang masarap dun eh. Nakaka-high blood. Nakaka-high blood. Nakakabata. Tara, magluto na tayo! Sa bayang sagana sa Lamandagat, hindi lang mangrove crab ang nakukuha rito. May 2 uri ng crab na matatagpuan dito sa Sasmuan, Pampanga. Yung alimango na nakikita usually sa mga mangrove areas, kaya mangrove crab ang tawag sa kanya. Yun yung mga malalaki na may malalaking mga sipit. Tsaka yung blue swimming crab or yung alimasag. Ito yung parang... Kuya, yung alimasag yung parang payat yan siya tapos may batik-batik, di ba? Tapos kulay blue. Yun. Ang kukunin natin ngayon ay yung alimasag. Tara. Okay, umang na natin. So, ito yung gagamitin natin na lambat. Ang tawag nila dito ay panty. Hindi bra. Panty. Ang gagawin lang namin ni Kuya Gonzalo ay ilalaglag lang namin yung mga panty. Tapos, pakalaglag panty. Ilalaglag po namin yung mga panty. Tapos, lalagyan namin ng tulos. Ganyan. Kasi, after 3 hours, saka lang natin hahanguin yun. Okay, bongga. Anong gagawin natin? Pagka sinabi kong i-yatcha po, I-itcha ko to? Opo. Teka, Sinabi ko po, ma'am. ano yung green o ay yung ito muna, blue. I-itchain ko lang. Opo, pagka sinabi kong Shucks. yatcha, ma'am. Kailangan malayong itcha. Opo. Okay. So may flag tayo para para malaman natin kung saan natin nilaglag yung lambat.
Feeling ko talaga pag initsa ko to, malapit lang. Itcha na! Baka mapunta sa kanila! 1, 2, 3! Tapos laglad lang to. Oh, yan. Okay, sige. Baka tangayin ako. Ganyan lang, ilaladlad lang natin. Gumagamit ang mga mangingisda ng panti o fishing net sa panghuhuli ng mga alimasag. Gaano ka, kalawak to? 200 meters po, ma'am. 200 meters itong panti na to. Ay, wala na laman! Tawan niya na. Teka! Yung kamay ko, kasama. Matapos mailatag sa dagat ang panti, iniiwan ito ng 3 hanggang 5 oras para makahuli. Ala! Nagbuhol-buhol! Nagbuhol-buhol yung panti. Ay, naku! Tulos, tulos, tulos! Hala, sumabit sa bano. Nabuhol-buhol yung panti. Lumang nyo na lang po, ma'am. Sasagwanin ko po. Ano po gagawin? Bakit kasi yung bangka nila walang katig? Medyo challenge yun, ah. Diyos ko, Lord. Hindi ba mauso katig dito? Ngayon kukunin na natin yung mga lambat na 3 oras na nandito. Okay, sana may huli. Sumama ako sa ilang mangingisda rito sa Sasmuan para manghuli ng alimasag. Yan. Oh, sige. Ah. Parang walang huli, kuya. Wala, walang huli. Ayan na, may huli isa. Ayan. Ay, 2. Ay, hindi, bato. Ay, ano ba to? Ang liit. Ano, tatanggalin na natin? Ano na natin tatanggalin? Ito. Seashell. Bakit na, ano ba yun? Hindi naman naka... Ayun, oh. May mga huli, pero pwede na to, maliliit. Nasa 3.5 Ano 3.5? yung size po niya. Pwede na yun ibenta? Pati sobrang liit, ma'am. Tinatapon. Ayan, yan! Ay! Lilipad! Ay, I mean, ano, wag po. Hindi po pwede. Tatakas pa si kuya. Ayan, malaki-laki, oh. Ang ganda ng kulay, blue na blue. Pero orange din yan kapag niluto. Ayan! Ay, andito na. Ay, ano ba? Nalito-lito na ako. Baliktad na ba? Ay, ito, oh! Ang laki, oh! Bongga. Kayang-kaya. 200 meters daw to. Ano ba yan? Ayan, meron ulit. Ay, salamat. Sige, kuya, ikaw naman. Sob! Kuya, ito. Sige, ito. Kaya mo yun. Mga nakailang metro na kaya tayo? Oo, kalahati na.
Laki! Umilalim na naman. Sige kuya, hawakan ko yan. Ang ganda na ng gawa niya, tapos papangitin ko na naman. Hindi, ayan oh, lumalapit oh. Oh, nakikita ko eh, lumalapit yung tulos eh. Ibig sabihin, malapit-lapit na to. Walang nakuha dito. Ayun, isa. Pinasarap trivia time ulit! Alam niyo ba ang pagkakaiba ng alimango at alimasag? Ang alimango ay may mas maitim na kulay at makapal na shell. Samantalang ang alimasag naman ay karaniwang may batik at mas malambot ang shell. Mas manipis at mahaba rin ang mga sipit nito kumpara sa alimango na may makakapal at may ikling mga sipit. So ang susunod nating challenge ngayon ay tanggalin sila sa lambat kasi napakahirap nilang tanggalin sa lambat. Baka sipitin tayo. Ay, buhay pa pala yun! Kala ko patay na, nagpapatay-patayan lang pala siya. So isahin natin ngayon silang tatanggalin sa lambat. Ingat-ingat lang kasi baka mamaya masipit. Ito po yung... Ay! Diyos ko! Tama na, huwag ka nang kumabit. Ay! Ay, shucks! Oh my gosh, wait lang. Huwag mo nga ano. Ito yung tinatawag nilang blue swimming crab or yung alimasag. Blue lang ang kulay niya, pero kapag niluto to, orange din. Ano masarap na luto dito, kuya? Gata. Gata, no? Parang masarap sa gata to, no? O kukunin lang namin itong mga alimasag dito sa lambat, tapos magluluto na tayo ng ginataang blue crab. Second challenge? Check! Matapos ang hirap at pagod sa gitna ng dagat, deserve kong kumain ng masarap na ginataang alimasag. Fresh na fresh mula sa tubig. Ito yung nakuha nating blue crab. At ang iluluto natin ngayon ay ginataang alimasag. Kasama ko dito si Ate Chandel. Alam mo, paborito to ng asawa ko eh. Ay, mahal. O, tara, game na. Magluto na tayo. Una munang magpapainit ng mantika sa kawali. Saka magigisa ng luya, bawang, puting sibuyas at siling pula. Sunod na ilalagay ang alimasag at pangalawang pigang gata. Pagkukuluin ito ng 10 minuto. Kapag nagbago na ang kulay ng alimasag, pwede nang ilagay ang kalabasa at saka pakukuluin ng 5 minuto. Yan, kulong-kulo na. Sunod na ilalagay ang sitaw, Sitaw. Uy, grabe. siling haba Dami na nga natin siling labuyo. at unang pigang gata. Huling ihahalo ang seasoning, paminta at patis. Pagkukuluin muli ito ng 5 minuto. Luto na ang ginataang alimasag. Alright, eto na po ang ating ginataang alimasag with sitaw and kalabasa. Uy, fresh na fresh. Panalo to, may aligi na, may gata pa. Oh, diba? Sarap. Man natin yung mismong alimasag. Sarap. Sarap. Manamis-namis yung lasa. Champion. Bukod sa biyaya ng kalikasan sa mga taga-Sasmuan, kilala rin ang bayan na ito sa aquaculture. Ito yung pag-aalaga, pagpaparami at pag-ani ng mga laman dagat sa isang controlled environment tulad ng mga fish pond at mga fish cage. At ang kumasa sa hamon ng pangingisda sa fish pond ngayong araw, nakilala bilang Bangus Girl sa TikTok. Napapanood din siya tuwing Sabado ng hapon sa GMA drama teen series na Maka. Si Mayan Basa aka Bangus Girl. Hi mga kapuso! Ako nga po pala si Mayan
Mayan, aka Bangus Girl! And nandito po tayo ngayon sa Sasmuan, Pampanga, kung saan kilala sila sa aquaculture and sustainable fishing. And ngayon po mga kapuso, itatry po natin mag-harvest ng mga isda gamit ang salok. Let's go! Ito po yung tinatawag na salok. Salok. Ginagamit po to, lalo na pagka po may mga maanong mga bangus dyan, pagpalaki. Sa ngayon po kasi medyo pa-high tide pa lang siya. So ganito lang po ang pag-ano. Okay po mga kapuso, susubukan na po natin magsarok ng isda. Aray! 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 Joke lang! It's a prank mga kapuso! Ay, wala pa. Ang ingay ko kasi. Ay, isda. Saan? Meron, putik. Meron na. Saan ba, Uncle? Meron? Oh, meron! Oh my God! Mga kapuso, may ibon na lang, laki! Ito po may mga Pwede na to, 100! Hala, oh my God, ang galing ko naman, oh! Ay, pumepisik, pumepisik! Oh my God, buhay! Tapos, meron tayong malaking hipon. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Kasi mahal ang presyo nito sa market. Hala! Oh my God! Woo! Ang galing-galing ko! Pwede na ako mag-asawa! Joke lang! Pinaghalong tubig tabang at tubig dagat o brackish water ang pumupuno sa mga fish ponds sa Sasmuan. Tuwing nagha-high tide kasi, naghahalo ang tubig mula sa fish pond at tubig mula sa ilog at dagat. Grabe! Oh! Paano mo ito nahuli, kuya? ano po talaga yan? Hipon po talaga yan. Hipong ano po, puti. Hipon na puti. Mga kapuso, nawawala na po ako ng pag-asa. Lord, bigyan niyo po ako ng mga isda para makauwi na po ako. Oh, may malaking piranha! Ay, si kuya pala. Ay! Meron, wait lang. Meron. Yes! Meron nga mga kapuso! Mga isda to. Kuya, Char. Danggit. Ano tawag dito sa inyo? Yan po yung tinatawag po namin dito yung kitang. Kitang. Ang tawag po sa amin doon, danggit po yan. La, ito, pag ganitong isda, mga kapuso, dahan-dahan po kayo kasi matinik po itong palikpik. Sakit pong makatibo yan. Para mapanatili ang natural habitat ng mga isda at iba pang laman dagat, mahigpit na ipinagbabawal ng Sasmuan LGU ang paggamit ng mga man-made trap sa pangingisda sa kanilang lugar. Hindi raw kasi nito nasasala ang uri at laki ng mga laman dagat na nahuhuli. O saan na, Uncle? Nawala! Uncle! Nasaan na? Ang tilapia ko, nag-iisa lang yun. Ayan na! O saan na, Uncle? Nawala! Uncle! Nasaan na? Ayan dito! Natakot din. Guys! May tilapia! So, ito na po lahat ng mga nahuli kong isda, mga kapuso. Meron po tayong isang tilapia, hitang, hipon, tsaka biyang negro. So, pwede na siguro tong lutuin. Pang-ulam na to. So, ang lulutuin po namin ay pinangat. Salat-salat. Ano Ibig pong... sabihin yung salat-salat sari-sari. Iba-ibang klase ng isda. Okay. Sa kumukulong tubig, ihahalo ang sampalok at sibuyas. Cover lang muna natin para medyo lumambot lang yung sampalok. 2 minutes, ganun. Pwede na yun. So hindi tayo maglalagay ng suka na sampalok yung Sampalok yung gagamitin natin. Paasin. Sunod na ihahalo ang salat-salat o sari-saring isda at laman dagat na nahuli na ni Mayan.
Mabango pala mga kapuso ang sampalok. Excited tuloy ako kumain. Saka ilalagay ang siling haba at asin. Pakukuluin ito ng 10 minuto. Pagkatapos, ready to plate na ang pinangat na salad-salad. Mga kapuso, it's tikiman time! So first, titikman po muna natin ang sabaw. Mas lalong sumarap yung pagkaasim niya dahil yung ginamit po na pampaasim dito ay sampalok. Grabe, masarap. Grabe, iba talaga yung lasa ng fresh na isda. Yung bagong huli, tapos niluto po agad. Wala na, ubos na. Dahil napalilibutan ng tubig ang malaking bahagi ng Sasmuan, meron daw sila ritong ipinagmamalaking halamang dagat. Karaniwan itong tumutubo sa coastal at mangrove areas. Ang dampalit. Tapos na po ako mag-harvest ng mga isda. Ngayon po ay mangunguha naman po tayo ng dampalit. Ito po ang dampalit. Ang dampalit o sea purslane ay isang flowering succulent. Dito sa Sasmuan, karaniwan itong nakikita sa tabi ng mga fish pond. Maihahalin tulad daw ang pagtubo nito sa kangkong dahil kung saan may tubig, may makikita ka ring dampalit. So, ganyan lang po mga kapuso. So, kuya, ano po ba ang lasa ng dampalit? Kasi po, hindi ko pa po ito natitikman. Pakalayan kapag hindi pa naluto. Kapag naluto na, Masarap na. Sarap na. Pwede rin gulayin to. So, pag example, mga sinigang na luto, pwede po ba? Hindi pwede. Gulay lang. Atsara at gulay. So, ito po ay libre lang mga kapuso. Pag masid-masid lang kayo sa paligid nyo, may pang-ulam na kayo. Healthy po yung uulamin natin ngayon, isda, tsaka dampalit. So, ngayon, matitikman na natin. And malalaman kung ano talaga ang lasa ng dampalit. Sa tingin nyo, madami na to, kuya, pang-atsara. Atsara, oh. Mga kapuso, pwede na po ito pang-atsara. Tara na po, gagawa na po tayo ng atsara na dampalit. Ito po yung nakuha namin kanina. So, Nay, ano po yung ginawa natin dito sa dampalit? Pinakuluan na yan sa tubig lang. Para matanggal po yung bitterness Oo, na. tapos dinamp lang sa kulot. Okay. Para matuyo po. Oo. Sa kaldero, una munang ilalagay ang suka at pamintang buo. Pakukuluan lang ito ng 3 minuto. Saka aalisin ang pamintang buo. Pinalabas lang yung aroma, Nay. Pinalabas lang natin yung aroma. Sunod na ilalagay ang luya, bawang, sibuyas, carrots, green at red bell pepper. Saka ulit pakukuluin ng 5 minuto. Ihihiwalay muli ang mga gulay sa suka at ihahalo sa napakuluang dampalit. Huling ihahalo ang asukal sa ating suka mixture sa kaldero. Antayin po muna natin siyang lumamig bago ilagay dito sa dampalit na pinakuluan kasi mag-overcook po siya. Magpiprito muna kami ng isda. Habang nagpiprito ng isda, pwede nang ihalo ang suka mixture sa dampalit. At kapag luto na ang piniritong isda, pwede na itong i-partner sa atsarang dampalit. Mga kapuso, luto na po ang ating atsarang dampalit with piniritong isda. Tikiman time! Guys, masarap! Sarap guys! Saka yung mga carrots, dagdag healthy din. Lutong Pinoy talaga. Perfect pang ulam. Tara na po mga kapuso, samahan nyo na po akong kumain. Matapos ang matinding sipitan laban sa mga alimango, Aray! Kinagat ako!
mapapalaban naman ako sa tikiman. Sweet revenge, ika nga. Naku, favorite ko pa naman ang alimango. So ito yung mga nakuha nating mangrove crab o ema kung tawagin dito sa Sasmuan, sa Kapampangan. At ang iluluto natin ngayon ay adobong alimango. Opo. Na may aligi. Opo. Naku, ngayon lang ako makakatikim ng ganito. Kasama ko dito si Ate Mercedes. Siya ang magtuturo sa atin ng adobong alimango sa aligi. Alright, simulan na po natin. Sa kawali, una munang magigisa ng bawang at sibuyas. Saka ihahalo ang mga nahiwang alimango. Ay nako, nasipit po ako, kaya kailangan masarap po yan. Sunod na ilalagay ang paminta, asin, at suka. Pakuluin lang ito ng 5 minuto. Alam ninyong luto na yung suka kapag pagbukas ninyo hindi na masyadong matapang yung amoy. Iset aside muna ang mga nalutong alimango. Sa parehong kawali, maggisa ng bawang at sibuyas. Saka ihalo ang nakuhang alige ng alimango. Hahaluin lang ito ng bahagya. At sunod ay hahalo ang mga nalutong alimango. Huling ilalagay ang siling haba. At maya-maya lang, pwede nang lantakan ang adobong alimango sa alige. Luto na po at ilabas na ang kanin. Inadobong alimango sa alige. Oh, wow! Tikman natin to. Napaka! Napakasarap. Walang kalansa-lansa. Manamis-namis yung meat ng alimango. Napakasarap naman ito. Panalo. Ito yung hindi mo na kailangan kayurin pa yung aligi kasi sinama na mismo yung aligi dun sa sa luto. Linamnam, ang linamnam. Sana mas maraming aligi pa. Ang bayan ng Sasmuan sa Pampanga, punong-puno ng biyaya mula sa kalikasan. Kinagat ako. Inihina ako. Baka ano yung isang kamay ko, gantihan ako. Huy, pinutol ko kasi yung kamay niya. Ayan. Ay, lilipad. Ay, I mean, wag po. Hindi po pwede. Ayan, malaki-laki oh. Ang ganda ng kulay, blue na blue. Ang malaparaiso nitong mga bakawan at sariwang mga laman dagat. Buhay pa pala yun! Kala ko patay na, nagpapatay-patayan lang pala siya. Bunga ng malasakit ng buong komunidad. Panalo to, may aligi na, may gata pa. Diba? Overload na sa nilamnam yan. Sarap. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Champion.